Di ko lang alam kung eto yung Jailord na kachat natin eh. Sino si Jailord? Ay, nandyan siya. Eto pala yun. Boss, sino si Jailord sa inyo? Ay, ikaw. Binaklas ko na. Oo, para madali. So bali yung first process na ginagawa ni Sir ay ilalighten niya muna yung ating drive phase. Habang nilalighten yung ating drive phase, etong ating pulley naman ang kakalkalin. Eto na, tapos na. Ang linis. Boss, paano malalaman na naka 13.5 to? Ganito na yung itsura ng ating drive phase. Ayan. Pagkatapos ng nakalkal. Boss, ano palang tawag dito sa ginawa mong ganito? Ball ramp yun. Ball ramp nakalkal. Konting-konti lang naman yung ano yun. Tatanggalin niya lang yung pinaka-stopper. Meron kasing stopper ito. Natanggal natin yun. Para yung flyball, Medyo dudulo pa siya. Full tank po. Okay na po yan. Eto po. So ito, nandito lahat yung dala natin. Actually ngayong araw, pupunta tayo sa PKB Tech para ipakalkal tong mga pulley natin. Ito yung dating pulley natin sa ating click. Tapos bumili tayo ng stock na pang Aerox na pulley. Ito yung ipapakalkal natin para ito yung ilalagay natin. Thank you po. Ito yung magiging biyahe natin, 81 km mula Tugigaraw papuntang San Manuel, Isabela. Nasa 1 hour and 34 minutes. Time check tayo, 1:05 PM. At siguro makakarating tayo ng mga alas 2 or 2:30. Medyo madulas pa man din yung kalsada. Katatapos umulan. Sa mga laging nagtatanong kung nasaan na yung ating click, eto gamit natin ngayon. At ngayon naisipan natin na ipakalkal yung kanyang stock pulley kasi nakatambak naman na, hindi na natin nagagamit. Sayang lang din naman kung hindi natin magagamit. Nakakapanibago lang gamitin si Click sa long distance kasi nasanay tayo kay Lexi. Hindi naman kasi lagi-laging naibabiyahe natin sa malayuan itong ating Click. Nakalimutan ko pala mag-reset ng ating trip meter. So bali ngayon magre-reset tayo. Ayan, 00. At update ko lang kayo sa ating Odo. Nasa 11,000 na itong ating Click. Sasabihin ko lang yung set natin ngayon. Bali yung flyball natin naka 910. Tapos clutch spring 1K. Ang ating center spring ay 1,200. Tapos yung ating pulley naka 13.8 yung kanyang degree. So far nag-enjoy naman tayo sa kanyang performance. Basta nakatono lang talaga yung pinaka springs at bola. Yung ating torque drive naman nakakalkal na rin siya. Same shop natin binili kay Bergets. Wow! Pansin nyo, medyo mahiyaw yung ating makina oh. Dahil yan sa bola at spring natin. Walang yukuan to ha. Hirap mag 100 oh. Yung kapote kasi natin napakabigat din ito kung tutusin. Konting yuko lang. Malakas din pala yung hangin. Hirap mag 100 oh. 97 lang oh. Ayan 98. Malakas lang sa starting, pero pag duluhan wala na. Siguro mas maganda dito na spring natin ay 1K. Bali nung nag 120 plus tayo dito sa Click natin, ang gamit nating spring ay 1K center lang. Pero alam nyo, sa totoo lang, mas matipid ba yung Lexi natin compare dito sa ating Click? Kaya huminto muna tayo dito para magpahinga lang ng konti. Kasi first time nating ilong ride tong motor natin, medyo sumakit yung tagiliran natin. Ayan oh. Hindi ko lang alam, naninibago tayo sa niya, riding position niya. Ang liit kasi, tapos kapag sumasakay tayo, ayan, saktong-sakto lang yung paa natin, no? Hindi natin maunat katulad nung sa Lexi na pwede nating i-stretch ng ganyan, no?
Medyo malayo pa yung biyahe natin. Nasa 1 oras pa. Kung pagdating naman sa throttle response, mas gusto ko tong throttle response ng Click natin. Kasi syempre, na-set up na natin to eh. Ngayon, ang gusto ko namang mangyari, itong ganda ng response ng ating Click, gusto kong ipunta doon sa ating Lexi naman. Small but terrible. Nakakagulat naman yung mga sasakyan. Hindi ko sila marinig. Pasulpot-sulpot na lang sila bigla. Parang binubuhat natin eh. Yun lang, nandun lang yung kaba ko kapag nasa high speed ako. Kasi katulad yan, kapag bangkingan, ramdam ko na medyo dumudulas yung gulong natin sa likod. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. Nandito na tayo ngayon sa may San Manuel, Isabela. Time check, 2:49 PM na. So ngayon, hanapin natin ang PKB Tech. Ayun, nakita natin. Nandito pala sila. Hindi ko lang alam kung eto yung J-Lord na kachat natin eh. Sino si J-Lord? Ay, nandyan siya. Eto pala yun. Boss, sino si J-Lord sa inyo? Ay, ikaw. Binaklas ko na. Oo, para madali. Boss, tanong ko lang, anong magandang degree para sa stock engine ng Honda Click? Ang 14. 14 degree. Anong pinagkaiba ng 13.5 sa 14 degree? 13.5 pang ano yun. Pagandahan sa mga Yamaha. Pero pag Honda, 14 talaga. 14. Ano yung magandang combination ng bola dyan? Ang hirap kong ito ano eh. 10-11 ako dito. 10-11. Pinakamagandang spring. 1-2. Center. Tapos RS8. Tapos anong clutch spring? 1K. 1K. RS8. Iba kasi yung RS8. Okay, so yung itsura ng ano natin ngayon, pulley natin, ganito siya kadumi. Tapos maayos yan, boss. Magiging makinis ulit yan. Magiging bago. Ito, dalawa yung ipapagawa natin. Ito naman, pang Lexi o Aerox. 13.5. Tapos dito sa pinaka-rampahan ng flyball niya, paano yung diskarte mo dito, bossing? Dito, 14. Ay, 13. Saka 15. Ay, so parang magdudual ram siya, yung gagawin mo. Yung left niya, 13. Pero paano yung combination ng flyball niya? Ano lang, mauuna lagi yung mas mababa. Mas mababa. Parang magiging RS8 na din yung itsura niya. Parang ganun. Sige. Malalighten pa natin. Pero ito lang kaya natin lighten kasi ito medyo manipis na to. Saan? Manipis na yung dito. Okay. Pero kaya ko lang i-lighten. Ito. So bali yung first process na ginagawa ni Sir ay ilalighten niya muna yung ating drive face. Tama ba, boss? Tatabasan mo yung pinaka drive face. Sura na natin ngayon, no? Sabi kasi ni Bossing ambon lang eh. Hanggang dito pa lang lakas ang ulan. Boss, may sample kang dun sa mga nakalkal mong torque drive? May mga sample ka? Ikaw lang din gumawa dito, Bossing? Magkano magpa-regroup dito? Ganyan? Oo. Ganda nung pagkakagawa, oh. Hindi siya masyadong matalim. Saktong-sakto lang, oh. Pang-click to, boss, no? Hindi, ano yun? Max. Ay, Aerox. Mga Aerox. Angas, ah. Oh, may laman. Dito naman kakalkalin yung ating ball ramp. Habang nilalighten yung ating drive face, etong ating pulley naman ang kakalkalin.
ganito na yung itsura ng ating drive face. Ayan. Pagkatapos siyang nakalkal. Ito na yung pinakasagad niya, bossing? Sagad na to? Ano lang yan, para lumapat siya. Okay. Para pag kinalkal ka mamaya, makalapat siya sa ganito. Hindi kasi pantay. Para ganito, gaganyan siya. Pati din yan. Ayan, pantay. Kaya pala. Perfect na? Ayan. Boss, ano palang tawag dito sa ginawa mong ganito? Ball wrap yun. Ball ramp na kalkal? Konting-konti lang naman yung ano. Tatanggalin niya lang yung pinaka-stopper. Pero kasi yung stopper ito, natanggal natin yun. Para yung fly ball, Medyo... dudulo pa siya. dudulo pa siya. Okay. Ito yung pang ano natin, pang Lexi. Same lang sila ng pang Aerox NMAX. Bali, magiging degree ng ating pulley sa Lexi ay 13.5. Tapos sa ating click naman ay magiging 14 degree. Eto na, tapos na. Ang kinis. Boss, paano malalaman na naka 13.5 to? Yan, pakita sa atin ni Bossing. Saan? Ay, ayun. 14. 15. Nasa gitna siya ng 14 tsaka 13. Tapos, boss, dito sasagad din kaya kahit ano, stock belt. Dito hindi siya sasagad kasi mas malaki yan. Mas malaki to. Yung drive face kumpara mo dito sa... Okay. Pero kung yung sa Pero pulley, dito, sasagad yan. yan. Kahit stock belt. Okay. Magkaiba pala yung sukat ng ano niya, no? Drive face siya sa pulley. Basta mga B2, lahat ng B2. B1, yun ang magparehas na NMAX. Yan naman yung sa ating click. Pero magandang combination ng bola dyan, 10-11. Pero yung isa, Straight 11. mayroon pala siyang nilagay na built-in washer dito. Nasa 1mm siguro. 1 minute. Oo, 1mm. Finally, tapos na natin napakalkal ito. Bali yung degree nito ay 14 degree na siya. Ito yung ating 13.8 na pulley. Tapos ito naman yung ating bago ngayon na ilalagay. Kung ano yung set natin kanina, yun pa rin yung ilalagay natin. So sa combi ng flyball natin, 910. Technique. Yun, no? Binalik lang din natin yung ating stock, oh. Clutch bell. Testing. Ayaw niya ng may washer. Tagalin natin. Okay, so magbabawas tayo ng isang washer. Testing ulit. Ayun, medyo tumino yung andar. Medyo tumino rin pati belt.
Ngayon naman, susubukan natin ang full performance ng ating bagong pulley. Kung mag-RPM drop pa ito, ibig sabihin, nasa torque drive na natin ang problema. Buti okay na yung panahon, no? Boss, ngayon, tapos na natin yung project na kalkal. So ngayon, done deal tayo. Magkano yung singil mo dun, boss? Okay lang. Ayan. Guys, so dito pala to sa may PKB Tech. Anong ano to, boss? San Manuel, Isabela. So kung gusto nyong magpakalkal, katulad nung pinagawa natin, pwede kayo pumunta dito kahit anong oras naman, no? Tapos ilagay ko na lang yung Facebook profile ni sir sa description natin para kung gusto nyong mag-inquire sa kanya, diretso na lang kayo mag-PM sa kanya. So pangalan pala ni sir ay J. Lord Calderon. Ano pala yung ano mo sir, yung ibang ginagawa pa dito bukod dun sa pagkakalkal? Bukod dun sa engine upgrade, Maintenance. lahat. Oh, maintenance lahat. So, lahat din. pagka pupunta kayo dito guys, is full service sila dito. I-entertain naman nila kayo dito at satisfied kayo kasi habang ginagawa nila yung mga pinapagawa nyo sa kanila ay pwede nyo rin silang panoorin. Katulad nung ginawa natin kanina, mag-feedback tayo sa performance ng ginawa niya after nitong biyahe natin. Kapag mag-RPM drop pa yung ating click, palit motor na. Engine upgrade na yan. Anong magandang set dito, sir? Ay, 63. 63 big valve. Mukhang masakit na sa bulsa yun, sir. Magkano estimate na ano dun, sir? Gastos? Mag-range ka doon ng 20. 20k. Lahat-lahat na yun, pati labor na. Hindi kung may estimated lang. May generic, merong mga talagang high quality. Tapos hindi lang pala stock pulley ang ginakalkal nila dito. Pwede, nagre-reface din sila dito ng aftermarket na pulley. RS8, JVT. Tapos pati rin sa bell, nagkakalkal din sila. Tapos sir, pakita ko lang yung ginagawa mong bell kanina. Ang ganda nung pagkaka-groove niya. Anong tawag dito sa groove na yun, sir? Knurling, boss. Knurling. Ayan o. Hindi ko lang alam kung makikita nyo. Ayan o. Ang ganda ng pagkakagawa. Hindi siya ganun katalim. Pero sa ano boss, sa NMAX, kaya din to. Oh, lahat. Okay. Oo nga, parang pang ano to pang NMAX yata. Ito, lalagyan na natin dito sa ating U-Box. Tapos siguro maka-upload pa tayo ng 3 video natin bago natin isasalpak sa ating Lexi. Ayun. Thank you. Boss J. Lord, thank you Thank you. Sir, thank you. Nang masubukan naman natin ang PKB Tech. Okay Pero dito, hindi pa siguro natin talaga makukuha yung full top speed nito kasi naka 1-2 spring tayo Dito na tayo maggagas para dire-diretso na yung biyahe natin. Full tank. Okay na yan. Consumption test naman tayo. 82.4 km tayo divided by 2.5 liters. Ayan nagre-range siya sa 32.96, di ba? Sabi ko mas matipid yung ating Lexi compare dito sa ating Click. Bilis lang mag-80 And very responsive din yung throttle mo sa kanya Ayan, kahit walang yukuan Tignan nyo kung paano tumaas yung ating speedometer. Ayan walang yukuan to Gagi lakas. Grabe. Mukhang papalag din May napansin pala tayo sa kanyang fuel consumption. Nung gamit natin ang 13.8, nasa 32.4. Pero ngayon, nakalagay na sa atin yung 14 degree. Ayan, nasa 34 km per liter na tayo. Wala, parang nakukulangan. Ang lakas talaga nitong 14 degree compare dun sa isa natin. Kasi yung 13.8 kapag umarangkada ka sa kanya, parang nakukulangan siya sa arangkada. Hindi katulad dito na ibibigay niya talaga yung magandang arangkada sa'yo. Hindi lang kasi natin gaano pang maramdaman. Kasi bine-break in pa lang natin. Pero kahit break in to, tignan nyo palag-palag talaga Ang bilis sumakit. 90 kagad. 104.
Oh, walang yukuan to. Yung daan medyo pataas siya. Ma-RPM siya, yun yung napansin natin. Stop over muna tayo. Sakit ang likod ko. Hindi na ako sanay kay Click ngayon. Halos 4 na buwan kasing wala tayong long ride sa motor na to. Kaya naninibago ako. Sakit ng balikat ko. Sakit dito. Unat-unat muna tayo. Ito yung gulong natin, oh. Pud-pud na, oh. Kasi ang balak ko dito, ito yung gagawin kong pang trail, iaakyat ko sa bundok. Balak kong gawing ano siya, mini ADV 125. Yun yung gagawin natin sa kanya. Pero nag-iisip pa ako kung anong maganda dito. Tahimik naman ang ating CVT. Yan, oh. Lakas. Lakas ang arangkada. Tingnan nyo, ha. Yung likod na gulong natin, iikot yan. Oh, di ba? Nakita ba? Yun, oh, nag-i-slide, oh. Yung isa kasi na napansin natin dun sa 13.8 natin, syempre matagal na natin ginamit yun. Nasa 3K odo pa lang yung Click natin, yun na yung nakalagay, eh. Ngayon, nasa 11,400 na yata. Halos 8,000 kilometer na yung natatakbo niya. Tapos kapag ipapareface natin, sayang lang din naman kasi ninipis pa siya. Instead na marereface siya, yung pulley na lang natin na stock noon, yun yung pinakalkal natin. Lakas talaga, oh. Yan, oh. Walang RPM drop yan, ah. Dire-diretso yan, oh. Kahit pataas. Pero kapag pataas, tignan natin, maglilimit siya sa, ayan, kung kaya niya mag 90 pataas, 89 lang. 89 lang talaga. Ayan, oh, pataas yan, ha. At sa ngayon, yun muna yung may papakita natin. Itotono natin to ng maayos para at least makakuha pa rin kayo ng idea kung ano yung dapat yung iset up. Sa mga gusto pa lang magpagawa ng kalkal pulley na malapit sa San Manuel, Isabela, especially mga taga-Kawayan, Rojas, Quezon, Isabela, basta yung mga yan, Aurora, pwede nyong i-visit yung shop ng PKB Tech. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.